Guys, meron tayo ditong tanggap na Sharp 32 inches. So yan, nakasaksak na yan. Naka-power na yan, green pero walang display. Wala rin backlight. So yan, buksan natin. Guys, nakabuksan na natin. So na-check na natin itong backlight. Okay naman. So ang kailangan natin ngayon gawin ay i-hard reset natin o factory reset natin. So paano ba mag-hard reset? So ito yung ating indicator. Power indicator. Tapos meron tayo dito. Andito yung joystick key. Tsaka yung power button. So long press lang muna natin yung power tsaka yung home. Then saka natin ikasaksak yung cord. So try natin. So yan, i-hold ko tong power tsaka yung home key sabay. Tapos saka natin ikasaksak. So pansinin niyo yung indicator. Ito. So ilaw yung red. Tapos release. So up, down, okay, up, down, okay. So nagbiblink, palitan yung red tsaka yung green. So okay lang natin yung home. Hold natin pala. Pag na-hold na, antayin natin tumigil, yung tumigil na. So ibig sabihin nakapasok na tayo sa So may hard reset. Antayin natin. Ayun na, yun. So yun na, lumabas na. So lalagyan ko lang ng stand para makapag-set up tayo. Makapag-set tayo ng lamp. So yan, set na natin. So pupunta tayo sa 1 of 10. So galawin lang natin yung joystick natin. Pababa pala. Punta tayo sa pinaka ganun. Mga 9 of 10 ata, 9 of 11 ata to. So, hanapin lang natin yung lamp error. Ito pala yung lamp error reset. Ito yun, naka 5 na siya. So, usually ganyan talaga pagka inaabot ng 5 yan, magbi-blinking na yan. So, normally siguro kung mag-error ka dyan ng ng 1, okay pa yan, magdi-display pa yan. Pag nakaabot na ng 5, kalimitan kasi 5 yung nakikita natin dito, error, kaya nagbi-blink na lang. So ano ba yung reason bakit nagkaka-error lamp tayo? Kung hindi naman sa backlight, minsan sa backlight talaga yun, error na yun. Kaya lang ang kasi nito is buo yung backlight. So kaya nagiging error yan. Minsan nagpa-fluctuate yung kuryente sa bahay, o kaya yung brownout, patay sindi. So habang nakasaksak yan ng patay sindi, naapektuhan yung ating driver ng LED. So nagre-result yun sa lamp error. So yan, nakalima yan. So ang gagawin natin dyan, i-reset lang natin yun sa 0. So try natin, wala kasi tayo remote. Okay lang natin yun, nag-0 na. Then i-exit na natin to. So wala kasi tayong remote. So papatayin na natin to. So ibig sabihin okay na yan. Then i-power off na natin para matry natin. So yun, naka-power off na. So igutin muna natin sa saksak. Nakahugot na yan. Isasalpa ko ulit.
Sort ako na. Tapos, power on natin. So yun, nag-power on na. So nag-green. So tingnan natin kung magkaka-display na. So yun, yung signal. So meron na, okay na. So lagyan na lang natin ng input yan. Sabihin, okay na yung ating TV. So input na lang para matest natin ang final.